Hi guys, dahil marami nagtatanong kung paano namin nadala yung fur baby namin na si Paching Ching dito sa Japan, nagawa ko ng video ng step-by-step procedure na pinagdaanan namin from the Philippines to Japan. So sa video na to, makikita nyo kung lahat ng pinagdaanan namin. And then sa end ng video, kung tatapusin nyo, i-reveal ko kung magkano yung nagastos namin sa aming DIY procedure versus kung nagpalakad kami kasi nakatipid talaga kami ng malala. Ang laki ng tipid. So this is the first part of the video kasi dito overall lahat ng steps na pinagdaanan namin. And then gagawa ko ng second video part 2 which is kung paano kami nag-DIY ng titer test. And part 3 kung paano kami nag-book sa Korean Air. Kasi Korean Air lang yung nag-aalaw ng pet sa cabin kasama mo. Okay? So I hope you like this video. Kung naging helpful siya sa inyo, you can also share if you want. Thank you! So ito yung guide na sinunod namin nung in-import namin yung dog namin sa Japan. So because we are non-designated region or Philippines is considered non-designated region, this is our guide. Okay, so if we scroll down, sa step 1, we need to do a microchip identification. Step 2, twice rabies vaccination. Okay, so you need to do a twice rabies vaccination before step 3, which is the rabies antibody test or titer test. And then waiting period of 180 days or 6 months before you travel the pet to Japan. And then you have to do advanced notification. Step 6, clinical inspection. And then step 7, obtaining certificates from the government. And then step 8, upon arrival in Japan, is the import inspection. So step 1, microchip. So kailangan magpa-microchip tayo ng dog natin kasi yun ang form of identification. Ang sabi dito, kailangan yan mauna before the first rabies vaccination. And then dapat yung microchip mo is ISO certified. Nag-i-start siya sa, ayun, 178, hindi ko masyadong mabasa. 15-digit microchip siya. Tingnan na lang tong guide na to. Anyway, mada-download nito sa Google pagka nag-search kayo ng how to import dog from Philippines to Japan, and then you can download this document. Okay? So ito yung aming pinurchase na pet passport na may kasama ng microchip sa pet identity. So na-purchase namin siya sa halagang 998 pesos lang. So may kasama ng microchip yan. And yung microchip niya is ISO approved naman kasi tinanggap siya sa Japan. So you can purchase your microchip as well and passport. Step 2, kailangan natin ng rabies vaccination twice or more. So, sa rabies vaccination, kailangan at least 91 days old yung dog. And then, kailangan siya after ng microchip. Dapat mo talaga yung microchip. In our case, nagpa-rabies vaccination kami sa dog namin ng August 5. Okay, and then, ang sabi dito, at least 30 days after the first vaccine, yung second vaccine. So, after like 30 days, second vaccine kami, which is nangyari yun ng September 9. So, August 5 yung una, then September 9 yung pangalawa na second vaccine namin. Ang condition ito dapat, at least 30 days lang. So, pwedeng more than 30 days, basta hindi pa na-expire yung first vaccine. So, sa amin kasi, habol-habulan na kailangan, 1 week lang kami, or 30 days pala, 1 month. So, step 3, okay? So, kailangan na natin ng rabies antibody test o serological test. So, dito, nag-DIY lang kami kasi kami mismo yung nagdala ng serum ng pet namin from Philippines to Japan. So, gagawa ko ng separate video kung paano namin ginawa yung DIY kasi mas matipid yun dahil pag magpapalakad ka, mas mahal. Sumabot ng 30,000 something yung sinisingil sa amin or more than pa. So, nag-DIY na lang kami. So, nagpa-extract lang kami ng serum sa vet namin and then kami nagdala sa Japan. So, anyway, may designated laboratory lang pala na inaalaw si Japan para sa rabies antibody. So, ito yung mga blood testing laboratory designated na ng Japan, which is yung ito, sa Research Institute for Animal Science and Biochemistry and Toxicology. Diyan kami nagpa-titer test. Other laboratories, scroll down nyo na lang. Sa Asia, meron sa Taiwan, sa Africa, Oceania, which is Australia, meron din sa South and North America. So, scroll down nyo na lang dyan kung anong mga laboratory yung mga designated nila or accredited nila na natanggapin lang nila yung result ng titer test from these laboratories. Okay, so sa step 4, waiting period 180 days or more. So, that's 6 months or more. So, after kasi niya makapasa sa titer test, kailangan mo muna mag-wait ng 180 days or 6 months bago mo siya pwedeng i-travel sa Japan. So, ang counting nun is, ang day 0 niya is yung kailan siya kinuha na ng blood sample, hindi kung kailan siya tinest or kung kailan siya lumabas yung result. Okay? Basta kailangan pumasa siya sa result. Ang kailangan, ang required niya dito is, saan na ba yung nakalagay? Kailangan ay 0.5 IUML. Kung anong klase unit of measure yung basta ganun. Kailangan bumasa siya doon. And then, para makapag-travel ka, kailangan mo na mag-wait ng 180 days or more. So, basahin nyo na lang dyan kung ano pa yung mga other conditions kapag halimbawa, kasi may mga scenario na kapag halimbawa hindi mo daw nadala yung pet mo within the effectivity period ng titer test, ano pa yung mga other alternatives, ayan, meron dyan, basahin nyo lang. Pero sa amin kasi, na-i-travel naman namin yung dog namin before ma-expire yung titer test. So, ano lang kami, yung normal na procedure lang kami. So, nag-wait lang kami ng 180 days and then, pwede na or more, pwede na namin siyang ibiyahe. So, next step is advance notification. So, kapag pupunta na kayo ng Japan, kailangan nyo mag-email sa Japan at least 40 days before your arrival date. Okay, so kung saan man kayong airport kalapag, sa Haneda or sa Narita or sa other airports ng Japan, kailangan nyong mag-advance email sa kanila. May form dyan na fill outan kayo, nyo sa email address ng airport kung saan kayo lalapag para mabigyan nila kayo ng permit.
So, ito yung sample email ko na sinend sa Haneda kasi sa Haneda kami lalapag noon. So, nag-email lang ako sa kanila na ito, we are to import our dog, target date will be October 20, and ganyan-ganyan. And then, naka-attach lang yung form na finil outan ko na na-download ko sa website nila. Ito yung notification of import of dogs. Okay, ganyan. So, pifill outan mo lang yung form na yan kung ano man yung mga kailangan mong ilagay dyan. Importante dyan yung mga vaccine records niya, yung titer test, at saka yung other vaccinations. And i-attach mo rin dito yung titer test result na galing sa laboratory. So, pag na-receive na ng airport yung advance notification nyo, magre-reply naman yan sila kung ano pa yung mga need nilang information from you. And then, magbibigay din sila sa inyo ng approval or approval import inspection. Ito ay approval of import inspection of animals. So, kailangan nyo itong i-print kasi ito yung katunayan nyo na nag-advance notification kayo. Paglapag nyo ng airport, kung saan man kayo nag-advance notification, titingnan nila to. Ito yung parang permit nyo. Then, sinabi ko na rin sa kanila yung mga flight details namin and other information that they need. So, next is nasa step 6 na tayo, which is the clinical inspection before departure. So, ito ay kailangan mong gawin 10 days prior your boarding or your flight. Kailangan mong dalhin yung dog mo sa vet, sa private vet, kung saan mo siya lagi pinapacheck up para mag-issue ng veterinary health certificate na ang dog ay free from any kind of diseases, leptospirosis, and isa-certify niya lahat ng vaccine sa sa health certificate. And then, kailangan mong dalhin yun sa Philippine Animal Quarantine, which is dito sa Visayas Avenue, sa BAQ, para manghingi ka naman ng permit sa kanila. Kasi merong easy form si Japan na kailangan fill outan and then kailangan pa-istampan yun doon sa Philippine Animal Quarantine. And kailangan ng Philippine Animal Quarantine ng vet health certificate para sila ay mag-stamp and pumirma. So after ng step 6, sa step 7 ka na, obtaining government certificate. So you need to fill out the easy form first. Yun yung sinasabi ko kanina, ito yung easy form na fill outan mo and then sa certify ng private vet mo together with your vet health certificate. And then papalagay niyo siya ng stamp sa government officials doon sa BAQ, sa Bureau of Animal Quarantine ng Philippines sa may Visayas Avenue. Free naman to, wala naman tong bayad. So yan lang kailangan niyo sa kanila. So ayan, pag nakuha nyo na yung mga certificate and may stamp na kayo from Philippine government, you need to send it to the airport again para ma-check nila. And then magre-reply naman yan sila. Ito ang i-reply niya. Thank you for your understanding cooperation. We have confirmed that there was no problem on your certificate. So ibig sabihin okay na. So kailangan mo na lang mag-antay ng iyong boarding or departure date. Kasi ang next step doon is yung inspection na doon mismo sa airport. Okay? So ito na yung last step, step 8, import inspection after arrival in Japan. So pagkalapag mo ng Japan, after mo makalagpas ng Japan immigration, dadaan ka sa animal quarantine nila para inspect nila yung daladala mong pet together with the documents mo na sinend sa kanila via email. Lahat ng original documents nila like yung vet health certificate, yung may pirma ng government, yung may stamp, yung original nun, pati yung titer test, and then i-check nila yung microchip ng pet mo kung magmamatch dun sa numbers na nilagay mo dun sa mga form kasi is kanila yung microchip ng pet mo. And then kapag wala naging problema din, okay na, bigyan ka nila ng import quarantine permit and then pwede ka nang umalis or pwede ka nang makalagpas sa kanila sa customs and all that. And then welcome to Japan. That's So ito na yung breakdown ng mga nagastos namin sa pagdala namin kay packaging sa Japan. So zero na yung serum transfer from PH to Japan kasi meron naman talaga kaming trip sa Japan. Sinabay lang namin yung serum. So hindi ko nilagay yung expense kasi sinabay na namin yung serum sa trip namin. May trip talaga kami sa Japan. Ang isa pang mahal dyan is yung titer test, 15,000 yen, roughly 5,650 pesos. And also the Korean air pet fare from PH to Japan is $225 which is around 13,200 pesos. So ang total na nagastos namin more or less 26,808. Depende sa conversion ng mga nakalagay dyan kasi hindi ko na talaga malaman ko yung exact amount ng conversion. Pero yan yung more or less. Hindi naman lalagpas ng 27,000 yan. So, mas mura na kaysa nung nakausap kong pet transport na ang single is 118,000 all in sila na doon maglalakad from titer test and mga permits and all, pati pamasahe ng dog. So, nakamura talaga kami ng malala. 26,000 lang. So, after ng lahat ng pinagdaanan nyo, ayan, nakarating na kami ng Japan. Super happy kami kasi nadala namin siya sa Japan. Ang dami naming mga pinagdaanan dito, mga steps, and nag-antay ng matagal bago namin siya nadala. And finally, nadala namin siya sa Japan at wala kaming naging problema sa lahat ng mga DIY processes namin. So, welcome to Japan, Paching-ching!